let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na magbibigat na patang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Ikaw ang kumuha ng pera sa bag ko. Hindi, bakit naman ako? Ikaw, aminan mo na. Hindi ako yun, siguro ikaw. Tama na yan, wala akong lakad mo. Ikaw hindi siya yun. Hindi nga, maniwala ba kayo? Ikaw ang buhaya sa ating tatlo. Hindi ako. Ikaw yung buhaya, laging nang loloko. Pareho kayo buhaya. Ako, naagrado dito. Siya yung buhaya. Tignan niyo yung mga buhaya. Dalawa mga buhaya. Wala na to. Lahat tayo buhaya. Sige na pare, paghatian na lang natin yung mga maleta. Oo nga, para wala nang gulo. Hatian na lang. Sige, hatian natin lahat. Fair na yan. Kung ganon, simulan na natin. Walang sisihan. Inday Sara, ilaw ng pag-asa. Pagmamahal mo'y yakap ng bansa. Sa bawat tibok ng pusong Pilipino, may awit ng bukas na di maglalaho. Inday Sara, sama-sama tayong babangon. Sa hirap at tunos may bagong panahon. Pag-ibig at dangal ang siyang sandigan para sa mahal nating bayan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At tingnan natin kung gano'ng kagaling itong nag-abogaduhan na si Erwin Tulfo na tinatanggi niya yung maleta. At dito malalaman natin kung paano niya ipagtanggol ang sarili niya. No? Kaso baka kung nandito man yung mga 18 Marines, baka i-content to, baka ikulong to mga babayan. So panoorin natin itong mga babayan at kayo na, daming tumatawa dito O, panoorin natin guys ha. At magaling din si Erwin Tulfo para abogado. Ito, panoorin natin guys. Committee proceeding despite having no authorization Yan. from the duly recognized chairman of the committee outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate blue ribbon committee hearing. It was irregular, House believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Sa sinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 maleta boys. Yan. Kaugnay sa di umano'y milyon-milyon kickback mula sa flood control projects na dineliver down nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod Yan. at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentan dokumento, Wala daw resibo, dokumento mga babayan ha. o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Madali pong magturo, madaling gumawa ng kwento at napakadaling manira na reputasyon. Kaya tungkulin po ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat aligasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwala ang testimonya. Hindi po tayo papayag na basta na lang may dating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya. Kung mga testigo na bigla lamang pong support, nabukasan na hina po mahagilap. Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Narito tayo upang alamin ang katotohanan. At this juncture, please allow me to acknowledge the presence of my esteemed colleagues, Senators Kiko Pangilinan, our Vice Chairperson, our Acting Senate President, Senate Pro Tempore Win Gatchalian, and my colleague, Senator Raffy Tulfo.
Wait lang guys. Let's pause for a minute of silent prayer for our kababayan si Mindanao. Meron pong 7.8 na lindol na tumama po doon kani-kanina lamang. Ba, may nag-pray pa. Nag-pray pa sila. Yan. May pa-pray-pray pa. Nais ko rin pong gamitin po ang pagkakataon na ito pang batiin po ang isa ng kabat sa United Kingdom. Congratulations po. At this juncture, please allow me to acknowledge the press. May I now request the Blue Ribbon Committee Secretary to acknowledge our resource persons for today. Committee Secretary. The following source persons are present from the Department of Public Works and Highways, Undersecretary Ricardo Bernabe III, Undersecretary Arthur Bisnar. From the Department of Justice, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, Undersecretary Nicholas T., Assistant Secretary Joe Bernardes. From the Department of Budget and Management, Assistant Secretary Andrea Celine Magtalas. From the Office of the Ombudsman, Attorney Karen Batu, Attorney Jeffrey Ravello. From the National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag. That's all, Your Honor. Guys, wala yata yung 18 Comsec, may we know who did we invite other guests? Can you mention those who did not show up today, despite the fact that we sent notices to them last Wednesday afternoon? We invited Representative Ferdinand Martin Romualdez, Representative Sia Alonto Adyong, Representative Jose Alvarez, Representative Julian Jam Baronda, Representative Laila de Lima, through Speaker D. The reason for their absence, absence! Captain Romualdez absent. Attorney Chelo Velicaria Garafil said that the House of sorry, sir. They sent a letter respectfully declining the invitation on the grounds of parliamentary. Okay, what about the 18 bodyguards, Comsec? Did we invite them? We have not. Yes, we invited them, but we have not received any reply. What about Yan. Guys, hindi pumunta ang 18 Marines, no? Narinig nyo naman, hindi pumunta ang 18 Marines. Sapagkat iko-content ng mga yan eh. Matalino yung mga 18 Marines na yan. Alam naman natin na walang mga ano dyan, mga yung sila Senator Marcoleta, Senator Cayetano, wala dyan. At yung ibang mga kasama, wala dyan. Alam nga pupunta yung mga yan. Iko-contempt nyo yan. Sa pilitin niya, ikukulong nyo yan. Di ba mga kababayan? So wala. O, tuloy natin guys. Attorney Baligo, did we invite them? Did we Yes, invite Your him? Honor, we invited, but we have not received any reply. Oh, What about former Sa Baligo, Congressman wala pa rin. Mike Defensor? Did we invite him? We did not invite former Congressman Mike Defensor. Wala. Okay, Comsec. Kayo lang. With that, we now allow our fellow senators to deliver their opening statements. Do they have any? Walang kwenta to. But go ahead. Ano Thank pag-uusapan you, niyan? Chairperson Senator Irwin. For the record, today's proceedings are being conducted as a consultation and organizational meeting rather than a hearing of the committee. The purpose is to facilitate the orderly transition and continuity of the committee's work pending the completion of its reorganization and membership
and formal constitution of the committee. As we proceed with the formal and official public consultation meeting of this committee, allow us to place on record the following and reiterate the following. The June 3 session, convened by 12 senators, was in compliance with the Constitution, the rules of the Senate, and jurisprudence. And 12 being a quorum, all acts pertaining to the official business of the Senate in plenary on June 3 are deemed lawful, consistent with the Constitution, including the motion to declare all elected positions vacant, which includes the position of Senate President, number one. Number two, the election of Senator Win Gatchalian as Senate President pro temp to address the vacancy in the position of Senate President is Kapal ng also mga lawful mukha, no? and consistent with the Constitution. And number three, the election of Senator Erwin Tulfo as chairperson of the Blue Ribbon Committee is likewise lawful and consistent with our rules. In addition, the official acts of the Senate in plenary last June 3 has been recognized as lawful and consistent with the Constitution by the Office of the President, the House of Representatives, several retired Supreme Court justices, deans, and eminent professors of law, various law schools nationwide, 5 former Senate presidents, and no less than the Integrated Bar of the Philippines, the largest organization of lawyers in the country. As such, we reiterate, therefore, that the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. It is in this context that today's public consultation and organization Guys, narinig nyo yung ginawa daw na hearing nila Senator Marcoleta noong June 4 is not valid. Aray ko. Hindi ba? Ano lang kaya gagawin nila Senator Marcoleta, Senator Peter Cayetano? Mag-resign na lang kaya sila o ano? Kasi parang walang kwenta sa kanila to eh. Wala na silang kwenta dito sa mga natirang ito. No? Grabing agawan talaga ng posisyon. Grabe, no? May mga alam talaga to. Gumawa ba naman ng sariling eleksyon nila? organizational meeting of the Ribbon Committee is being called to order. Aray ko. And we hope that with this proceedings, we will be able to get to the bottom of the truth behind the allegations earlier presented. Thank you, Mr. Chairman, and I yield the floor. Thank you, Senator Pangilinan. We now go to our acting Senate President, Senate Pro Tempore, Win Gatchalian. Temporary Maraming salamat, lang, Chairman. boy. And let me, hearing/consultative meeting, let me also thank our Vice Chairman Kiko Pangilinan, and of course, all the members of this esteemed committee. Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinost to sa website. Itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website. At makikita po natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguard, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Marami ho personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong.
dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Tayo para 근데 왜 이렇게 떨어져 걸어? Guys, wait lang. umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila at lalong klaruhin yung mga kanilang isinasabi itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko marami ho silang inikutan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan. So, sa ganitong punto, ako po ay nagpapasalamat po sa ating chairman sa kanyang paghahanda dito sa ating aktibidad ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kasamahan dahil nagbigay ho sila ng oras at naghanda sila, no, para harapin po itong mga 18 bodyguards na marami pong sinasabi tungkol po sa iba't iba pong mga personalidad. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Pro Tempore, Acting Senate President Wayne Gatchalian. We'd also like to acknowledge the presence of our colleague, Senator JV, Senator Bamakino, Senator Tito Soto, and Senator Risa Ontiveros. Salamat, Chair. We now, Ito na. I believe Senator Rafi has a statement. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the Kala statements mag-English being made. kasi. Hindi po. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na magbibigat na patang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayag po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakilan nating OFS. At ito po ang Pangulo punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1.
Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yon? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi sir, hindi ko ano sir, kung pang ano nila yun sir eh. Basta nagdala na kami ng pera sir, tapos dun sa 33 Maleta din ba? Dinala mo? isang sobre sir, tapos dun sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi sa'yo, sir, sobre pera lang. sir, kita ko mismo sir eh. Tapos sa 33 Clemente sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16e noong 2024. Mutok yung flood control po 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano ba klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman sa hearing. Pangatlo, Saka hindi naman na importante, pati ba naman yung cellphone, no? Na kung kailan nilabas. Importante, binila ng cellphone kung nagkamali man lang yun. Tingnan nyo, di ba? Ang galing nila maghanap ng butas. So, tingnan diretso pa. Sige, may pangatlo pa daw eh. pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa palabas na katotohanan? Kailan nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detail nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan namin kasama dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Pangapat, aking pinasili pa ang lugar na yon sa Makati. Video 4. Money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar? Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandiyan din po ang mga kaduda-dudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal na patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. At ang pagbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ng Ombudsman Boyeng Rimulya, ang isang litrato ay delivery na nangyari noong panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resource
full persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitestigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster, sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyo, pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanan ng pagpapahayag, ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yun. This institution, time and time again, owes you its dignity because you keep the senators on their toes and you will stay true to the Filipino people. At kay Senator Cayetano, wag po naman, ano po, itong magreklamo sa front page, limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Yung bang bagong kaganapan. Yung po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. But nevertheless, it was reported upon. I-google niyo po yun. And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 milyon. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, itong mga siniraan ninyo, tingnan nyo. Gusto mo bang gawing special ang everyday dishes mo? Moms, i-CDO Sweet Ham na yan. Sweet, meaty, sarap. Kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan o papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung may historyan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na big. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. At tawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ng isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Senator Rafi. We now go to Senator J.V. Ejercito, if you have any opening statement. Mr. Chair, I'll just go straight to the question later so that we can start the ball rolling. Thank you. Thank you, Senator J.V. Senator Bang? Okay. Now we go to Senator Tito Soto.
Thank you. I'm just here to listen. I actually would not want to dignify parang siningit lang doon sa salaysay. But nevertheless, I'm here to listen, Mr. Chairman. Thank you. Thank you very much, Senator Soto. Senator Rizon Taveros. Salamat po, Mr. Chair, at magandang umaga po sa lahat. Wala pong iniiwasan ang bagong mayorya ng Senado. Pero sa kahit anong investigasyon, dapat ebidensya ang mangibabaw, hindi kwento lang. Sana nating ngayong araw. Pero ang 18 ex-bodyguards, hindi po sumipot ngayon sa Senado. Oportunidad po sana ito para malaman kung ano ba talaga ang totoo. Pero ang resource persons ay wala dito para patotohanan ng kwento nila. Sayang po. I recall a quote which says, "Truth doesn't mind being questioned. A lie does not like being challenged." Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senadora Risa Ontiveros. Thank you po. Before we go to the questioning in the matter of the order of arrival of our colleagues, unahin po natin mamaya si Senate Pro Tempore Win Gatchalian, followed by Senator Raffy Tulfo, Senator JV, Senator Bam, and Senator Rizon Taveros. Of course, after the chairman, it will be the vice chairman, and then the Senate Pro Tempore. And let us now, before we go to the presentation of the various agencies present today that we invited, like the National Bureau of Investigation, the Ombudsman, the Department of Public Works and Highways, and the Department of Justice, Department of Budget Management. I would just like to quickly mention po, kasi sinasabi po basing doon sa accusations na the Blue Ribbon of the 20th Congress headed by Senator Ping Lacson, wala pong nagawa. Actually, there were bills filed because of the investigation. Isa po dyan ang Senate Bill number 1453, License Integrity Act. Ito po yung prohibiting unlawful lending, borrowing, or fraudulent use of licenses, permits, and other concessions granted by the state. Yung pagpapahiram po ng mga lisensya ng mga kontraktor. Dahil po, nabulgar po dito po sa Blue Ribbon hearing. Isa pa po ang Senate Bill number 1373, Contractors License Law. Ito po yung bill restructuring and strengthening the Philippine Contractors Accreditation Board, introduces stricter qualifications in term of office for its members. Ang ibig po sabihin, hindi po pag ikaw ay member ng PICAB, hindi ka po pwedeng mangontrata sa gobyerno. SB number 1360, Master Plan for Infrastructure and National Development Act, 30-year comprehensive infrastructure development master plan, which shall focus on the country's long-term vision, goals, of infrastructure development. Hindi po yung basta na lamang isumiti yung program of work ng isa pong politiko para makakuha po ng pondo. Kailangan po ito nakabase sa master plan po for infrastructure and national development. Isa pa po ay ang regulation of foreign travel for government officials and employees. Senate Bill number 1362, this bill regulates foreign travels of government officials and employees who are under investigation for acts that may compromise national security, public safety, or public health. Senate Bill number 1364, amending the Bank Secrecy Act. This measure proposes to amend the law by authorizing a competent court or investigating body to examine the bank deposits of public officials. Senate Bill number 1365, amending PD number 1759, penalizing the contractors and subcontractors who violate any material provision of contracts involving public works of government officials, and public officials who allow such violation. Senate Bill number 1358, Budget Modernization Act of September 9, 2025. Ito po kaya po natin ang bicameral conference po ng dalawang kupulungan sa pagsasagawa po ng ating budget at marami pa pong iba.
Yun lamang po ay pinapaalala po natin doon sa mga nagsasabi na wala pong ginawa ang Blue Ribbon na hearings po nito mga nagdaang panahon. Yan po ang accomplishments po ng Blue Ribbon na hearing na isinagawa po natin ngayong 20th. We go to the presentation. Yes. If you don't mind, Mr. Chairman, yes, also to fortify what you're saying, Senate Bill 1835 is an Infrastructure Governance Act reorganizing the DPWH. It's we filed the bill. Noted, Senator Soto. Let us now move to the presentation of the various agencies. Start with the National Bureau of Investigation. Attorney Melvin Matibag, go ahead, please. Meron po kaming prepare na slides, baka po pwedeng ma-flash. Go ahead. Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at kamusta na po kayo, mga kaibigan naming senador. Noong Pebrero 23 po, 2026, nagsumite ng joint affidavit ang grupo na sinasabing the former security of Saldico kasama si Attorney Balikod na naglalaman ng mga aligasyon ng cash deliveries. Ang investigasyon ay sinagawa ng NBI Task Force Marino base sa deputization ng Ombudsman sa sariling kapangyarihan ng NBI. So tinawag po naming Task Force Marino ito noon, pero pwede naman na po namin palitan siguro yung pangalan ng Task Force pag pamarapati na po. Yes, please do that kasi po insulto po sa institusyon sa Philippine Marine Corps at sa Armed Forces of the Philippines dahil ito pong mga ito ay karamihan po sa kanila tulad po na nasabi ni Senator Raffy, ito po yung mga nag-awol, may kaso po, dishonorable discharge at sabi na rin po ng AFP na maaari huwag pong gamitin na sila po ay 18 Marines dahil hindi po sila lahat Marines at ang iba may mga kaso. Maraming salamat po, Attorney Matibag. Palitan na lang po namin kung hindi Task Force Bodyguard, baka Task Force Boys po para mas appropriate po siguro. Next slide, please. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ebidensyang halaga ng affidavit ng tinaguriang 8 bodyguards. Sa kasong ito, ginamit ang affidavit bilang pangunahing ebidensya na umano'y cash deliveries. Ngunit ayon sa NBI Task Force, kailangan nating suriin kung sapat ba ang bigat ng ebidensya, kung may issue sa paggamit ng titulong Marines, at kung paano na ba ang independent recollection selective narrative. Ang layunin natin ay makita kung ang affidavit ay talagang nakatutulong sa pagbuo ng probable cause, kung ito man ay kahinaan na dapat pagtuunan ng pansin. Sa katunayan po, ang ginamit na lang nga naming pamantayan ay probable cause at hindi na yung memorandum circular ng DOJ na nagsasabi ng there should be reasonable certainty of conviction pag mag-aakyat tayo ng kaso. Next slide, please. Ang tanong na dapat sagutin, nakakatulong ba o nakakasira sa kredibilidad ang label ng Marine? Ginagamit ang label na ito para ipakita ng grupo na may integridad at disiplina. Gaya na nga po ng sinabi ni Senator Raffy Tulfo kanina sa kanyang opening statement. Sa kasong ito, may mga miyembro ng grupo na hindi naman tunay na Marines o honorably discharged. Sa katunayan po, ayon sa aming pagsusuri at pag-iimbestiga, 12 sa 16 na dating Marines ay dishonorably discharged. At may mga miyembro ng Areslao o sibilyan. Kaya Kita nyo guys, dito sa hearing na to, no, bakit pati ba naman yung ex-Marines or paggamit ng Marines na pangalan na 18 Marines, pati ba naman yun sinisita nyo? Ang importante dyan, ang dapat tukuyin nyo yung tumanggap ng maleta. Pati ba naman, pababago yung hindi na sila tawagin na 18 Marines, gawin nilang kargador, di ba? Wala na tayong pakialam dun eh. Tapos tinan nyo, yung sabi nitong mga to na nakapagtrabaho daw sila Lacson dati, ang ano lang naman nila yung pagpapahiram, yung hiraman ng mga lisensya na mawala. Pero wala man sila napakulong. Anong klaseng trabaho yun, di ba? Kita mo, galit na galit sila guys na sabi nila na nasabihin daw natin na wala naman silang nagawa. Talaga naman wala naman nagawa eh. Di ba?
Biruin mo, ang nagawa mo lang yung pagpapahiram ng mga lisensya, ng mga kontraktor. Yung makulong, yung mastermind. Pinaikot-ikot nyo lang eh. Tapos guys, dito sa, huwag natin ituloy itong video na to kasi wala naman din itong kwenta. Kita nyo, pati ba naman yung pagiging tawag ng mga tao na 18 Marines, pati yan, issue pa sa kanila yan. Ngayon, itong mga sinasabi na wala daw ebidensya, itong 18 Marines, nakikita nyo naman yung mga video, yung mga picture nandyan na. Pero tatanggi pa rin nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung nagpunta ang 18 Marines dyan, halos hindi na makapagsalita yan, titirahin, boboljak na nila yan. Iko-contempt nila yan. Di ba? Ganun na mangyayari dyan, guys. Excuse me. Kaya mga kababayan, itong hearing na to, ng mga nang-agaw ng posisyon, wala, paikot-ikutin lang tayo dyan. Kita nyo yung mga comment dyan sa kanilang live stream, ay puro tawa. Wala, ang pinag-uusapan lang naman nila about yan. Wala pa rin silang matutukoy kung saan napunta yung mga milyones, yung bilyones. Hindi ba? Tatanggi nila yan. Sino ba naman magnanakaw ang aamin ng ginawa nila, lalo ganyan nakapakalaki ng pera? Wala, ikot-ikot lang yan. Sila nga, hindi nga nila matukoy eh. Kung nasaan yung mga nawawalang na pera ng taong bayan eh. Paano lang matutukoy yun? Sila man ang may ang mga tumanggap. Di ba? Diyos ko. So guys, hanggang na lang itong ating video. Ano masasabi nyo sa video ito na talaga naman na papaikutin lang tayo. At si Rapi Tulfo talagang matapang. At sabi niya, kargador na lang daw yung 18 Marines at hindi sila 18 Marines at may mga kaso pa. Galit na galit sila sa tawag na Marines, no? Kung mga naging Marines man sila at kung naawol sila, naging Marines pa rin sila or naging sundalo. Ex-Marines nga eh, hindi naman sinabing Marines eh. My goodness. Hindi ba? Hindi naman nila sinabi na Marines, ex-Marines. Tapos kung mga naawol sila, anong pakialam nyo? Naging ano rin naman sila, naging Marines. Naawol nga lang. Ba't kinuha sila ni Saldico? Kinuha naman sila ni Saldico na magtrabaho. Wala na kayong pakialam nun. Tawag namin ex-Marines eh. Kung bayani sila sa amin, bayani sila. Kung sa inyo, nakaka-asar yung salitang ex-Marines, sa inyo yun. Gaganda. Ang ganda ng suot ng damit ni Hontiveros na soon to be president, no? Guys, boboto nyo ba si Hontiveros? Comment nyo nga dyan sa baba. Kung may boto bang makukuha yan dyan sa inyo. Diyos ko. So ito, ikot-ikot lang yung kanilang usapan. Lumalakad ang oras, ang pinag-uusapan, ang pagtawag ng Marines daw natin sa 18 Marines, na wag daw ginawag na kargador ni Rapi Tulfo. Talagang babalusubasin lang nila yan kung nagpunta yung 18 Marines dyan. Kulong yan lahat. Nasabihin, nagsisinungaling ngayon, contempt. Contempt na nila yan. So kung nagustuhan mo to guys, itong video na to, don't forget to like and mag-comment ka dyan kung ano masasabi mo sa mga hindot na to, mga nag-hearing na to ng mga agaw ng mga inagaw na nga ang pera ng taong bayan, inagaw pa rin ang posisyon. My goodness. Talaga naman. So guys, share nyo to, i-like nyo guys at i-share nyo sa ating mga babayan. Kung ano masasabi nyo sa video na to na napanood nyo, i-comment down below para makita at mabasa po natin yung inyong masasabi sa walang kwentang hearing na to. Okay? Thank you. See you soon, guys. Love you. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bahay
nagdadasal gaya naming lahat. Pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.